Hindi siya naghahanap ng matatalinong tao. Naghahanap siya ng mga taong nagtitiwala sa kanya ng higit pa sa kanilang nalalaman. Isang magandang halimbawa, si Jesus ay nasa isang bahay. Nakikipag-usap siya sa lahat. Sinabi niya, maraming disipulo roon kasama ang 12. Sabi niya, kung hindi ninyo iinumin ang aking dugo at kakainin ang aking laman, wala kayong bahagi sa akin, di ba? Lahat sila umalis maliban sa 12. Mabigat yon kasi hindi nila naintindihan. Hindi nila maproseso sa isip kung ano ang sinasabi niya. Isa itong nakaka-offend na salita. Kaya si Jesus, eto na, inilabas ni Jesus ang salita at alam niyang walang makakaunawa. Alam niya yon. Alam niya ang lahat. Sabi niya, maglalabas ako ng salita para ofendihin ang kanilang isipan. Para ipakita ang kanilang puso. Ofendihin ko ang kanilang isipan para ipakita ang kanilang puso. At kung mananatili sila, buong-buo ang tiwala ng kanilang puso sa akin. Ang dahilan kung bakit buong-buo ang tiwala nila sa akin ay dahil alam kong binitawan nila ang kanilang pangunawang pantao kasi walang nakaintindi sa sinabi ko ngayon. Kaya sa pananatili nila rito, ang kanilang mga kilos ang nagpapakita na buong-buo ang tiwala nila sa akin. Tama. At nanatili ang 12. At nanatili ang 12, kaya sila ang napili. Grabe pare, hindi ko alam kung naintindihan mo yun pre. Gets mo ba sinasabi ko? Ganyan talaga ang buhay Kristiyano. Kung hindi mo bibitawan ang sarili mong pangunawa, iniisip mo pa rin, alam mo ang pinakamabuti para sa'yo. Tingnan mo kung saan tayo lahat mauuwi. Hindi yan mag-work para sa kahit sino. Hindi talaga.